Shalom, Sister Deb. Shalom po mga kapatid, mga kaibigan. Shalom, Brother Richard. Sa hapon po ito ay ipagpapatuloy natin ang paglalahad ng mga kautusan ng ating Panginoon mula sa Torah. Ang unang 5 aklat na pinasulat ng Panginoon kay Moses sa Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, at Deuteronomy. Ang pundasyon ng lahat ng katuruan, mga utos at kapahayagan sa Biblia ay dito matatagpuan sa 5 aklat na ito ng Torah at kahit po ang mga katuruan at kapahayagan ng ating Mesiyas, Yeshua, at ng kanyang mga apostol ay dito galing ang kanilang mga aral. Ayon po kay Propeta Isaiah 48, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalantang, ngunit ang salita ng ating Panginoon ay mamamalagi magpakailanman. Kaya't napakahalaga po na ang bawat tao ay malaman ang mga katotohanan mula sa kanyang salita at mga kautusan na siyang gagabay sa ating pamumuhay at magbibigay sa atin ng kasiguruhang tayo nga ay kaparte ng kanyang bayan. Sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16, ayon po dito ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay magpapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. At upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Aming dakilang Ama, maraming salamat po sa butihan mo sa bawat isa sa amin. Na patuloy kaming nakakapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng paghahayag ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng radyo. Salamat po sa istasyong GWDR, DPR Radio 105.5 na patuloy na instrumento upang may pahayag ang iyong mga salita. Ganon din, salamat din po sa mga listeners namin ngayon na nakaantabay at handang matuto, nawa ang kanilang puso at mga kaisipan ay open at handang tumanggap ng iyong aral. Yes mo rin po aming tagapagturo, Brother Richard Season, na siyang dadaluyan ng iyong pagpapala. Ang tamang mahayag sa pamamagitan niya ay tunay po na titimo sa aming mga puso at kaisipan. At kami lahat ay tutugon sa iyong mga aral. Ito po aming dalayan to your Son, Yeshua HaMashiach. Sa hapong ito po ay pagpapatuloy natin ang mga kapahayagan mula sa mga kautusan ng ating Panginoon patungkol sa sacrifices and offerings. At ngayon po, ibabahagi sa atin yan ni Brother Richard Season. Salamat, Sister Deb. Magandang hapon muli mga kapatid, mga kaibigan. So ipagpapatuloy po natin yung ating pinag-aaralan. Nahinto po tayo sa 481 nung nakaraan. So pang commandment na tayo, mga utos 482. Yun po sa Leviticus 5:7. Sabi daw dito tayo ay magbibigay ng ating sakripisyo ayon lang sa kakayanan ng bawat isa, no? So pag hindi yung kung ang kaya natin ay certain amount of offering, yun lang ang ibibigay. Kung hindi kaya, kung ano lang yung kayang ibibigay, no? Yan ang utos, ano? Sa 483 naman, specific ito sa commandment sa sin offering, Leviticus 5:8, na kung saan ay sinasabi na wag daw puputulin completely ang ulo ng ibon, na ito'y ino-offer. So ito, gusto ko lang po ipaliwanag na hindi po natin magagawa ito dahil walang templo, no? Pero katulad din naman na sabi natin nung una pa lang, na may mga certain commandments sa Panginoon na very specific. At isa ito sa mga specific commandments. Ngunit sa ngayon, dahil walang templo, hindi natin magagawa ito, no? Yung pang 484, ganun din, wag daw lalagyan ng olive oil ang sin offering na may kasamang flour. Ayon yan sa Leviticus 5:11. Katulad din po nung pang 483, hindi rin ito natin magagawa dahil walang templo, no? Ang pang 485, ganun din, wag daw lalagyan ng frankincense ang sin offering made of flour.
So sa ngayon, di rin natin magagawa yan. Ang 486, sabi dito, na ang bawat isa, bawat isang individual, magdadala ng offering kung meron siyang pagdududa kung nakagawa siya ng kasalanan, no? Um, so, kung duda ka na nakagawa kang kasalanan, ay dapat magdala ka ng offering pa rin, no? Leviticus 5:17 to 19. Itong ganito po, although yung sin offering nga, no, hindi natin magagawa sa templo dahil walang templo, pero ayon po sa mga practices na ituro ng mga sinauna, na mga sinaunang mananampalataya na wala ng templo, no, sa yung first and saka second centuries believers, ang ginagawa nila ay nag-o-offer sila ng handog sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga mahihirap. Yung mga hindi mga mahihirap, yung mga ibang tao, mga strangers, mga widows, mga fatherless, yung mga ganon, ano. Yung anybody na hindi makakapagbalik ng Ito na yung tzedakah, Brad. oh, yan yung tzedakah, no. So yan yung ginagawa nila, no. Giving to the poor. Giving to the poor. Oo. Sa madaling salita, gagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, ano. Yun ang parang ginagawa natin. Ang sabi pa dito sa pang 487, ano, na yung natitira ng meal offering shall be eaten, ano. Leviticus 6:9. So ibig sabihin, wag itatapon o walang ititira, no. Ang meal offering, although ito ay specifically ginagawa sa templo, pero naging practice din ito sa mga synagogue, saka sa mga congregations, maging hanggang ngayon. Ito yung parang oneg, ano, or parang delight. It's ginagawa yan during Shabbat, na kung saan ay nagdadala tayo ng pagkain para sa mga kapatiran, ano. So pinagsasalusaluhan ito. Oo. Pag sobra-sobra, hindi pwedeng i-take out. Pwedeng i-take out. Ang sinasabi lang dito, Pwede. wag itatapon. Wag, dapat kainin lahat, ano, kasi offering ito sa Panginoon, eh. Kasi in-offer yun. Yes, so dapat hindi sasayangin. 'Yun lang ang sinasabi dito, no. So 'yun yung principles niya. Ang pang 488, sabi dito ay wag wag daw i-allow ang natitira na meal offering na parang magkaroon ng leaven, or parang um, yung kasi yung ano yung 'di ba yung leaven, ang ginagawa nila nung araw, magse-separate sila ng part ng dough, tapos parang nagiging pampaalsa yun, eh. So ito'y parang wag daw gagawin yung ganon. Dapat maubos talaga, in short, yung halimbawa, may offer ka na na kunwari hala bread, ano. So dapat wag dumating sa point na naging ano na yon, naging parang leavening agent na yun, dahil parang tumagal na, no. I'm talking about yung hindi pa luto, kasi yung luto na, hindi naman na siya magiging hindi na magiging ano yan, eh, leavening agent, ano. Ang pang 489, sabi rito, ang high priest daw ay siya ang mag-o-offer ng meal offering daily, Leviticus 6:13. Again, wala pong high priest ngayon sa dahil walang temple din. So ito ay hindi applicable sa ngayon, ano. Pero kapag may high priest at kapag may temple, merong assigned high priest yan. Ang sinasabi rito ay siya ay mag-o-offer ng meal offering daily. At maaaring magtatanong ang mga kapatiran natin, hindi naman magkakaroon ng templo. Actually, sa Ezekiel chapter 40 to 48, no, sa Millennial Kingdom, merong templo ulit. So talagang Kaya dapat alam natin to.
alam pa rin natin ito. Kung gusto natin maging parte ng Millennial Kingdom, dapat at least familiar man lang tayo rito, no? Kaya tayo sa temple services. Yan, no? Kasi tayo po ay magiging kingdoms of priests and kings. Yan ang sabi doon, ano? So kung kingdom of priests tayo, dapat alam natin ng mga Levitical Alam natin. laws. O, kasi ito pa rin yung gagawin eh. Tandaan po natin, the only time ito na-implement properly during the time ni Moses. After that, medyo hindi nila nagagawa properly. Hindi nila perfect. Hindi nila napiperfect. So, ipapakita ito sa atin ni Yeshua pagdating ng araw na it can be done perfectly. Kasi siya mismo ang gagawa ng mga ito, no? Ngayon, ang pang 490, sabi rito, wag daw kakainin yung meal offering na dinala ni Aaron and his sons or pertaining to the high priest or priestly line, ano? Leviticus 6:16. Kasi sila lang ang pwedeng kumain nito, no? Again, ito yung mga commandments na applicable lang sa mga priests. Kaya parang maraming commandments, 613 commandments, pero maraming commandments dito na hindi rin actually applicable sa atin. Para sa temple. May para sa temple, Saka may para sa mga priest. para sa priest, may para sa king, Sure. mga ganon, ano? So marami yan, ano? So linawin natin, Brad. 613 commandments kasi dahil hindi alam natin, karamihan, hindi alam itong mga 613 commandments na to. Kaya madalas kahit sa mga Christians, nagko-comment agad sila na ay hindi na yan para sa atin, hindi na yan applicable sa atin. So actually, hindi naman lahat, pero commandment pa rin siya. Although merong para sa atin at meron namang para sa templo at sa mga Levites, sa mga nagsiserve sa temple. correct. Actually, Nililinaw ko lang. oo, actually ang maski nga ang batas ng bawat bansa, no, napakarami yan, volumes yan, volumes, marami. Mas marami pa. Oh, talagang Hindi 613. hindi lang 613 commandments, napakarami. Pero marami rin din doon hindi applicable sa atin. Kasi yung iba applicable lang sa certain department, may iba applicable lang sa certain group, may ganon eh. May mga rules and regulations na pertaining lang sa mga justices or mga judges, yung iba naman sa mga pulis lang pwede, iba sa military lang pwede, hindi sa atin applicable, ano. Katulad ng yung for example yung pag naku-court martial ang mga military, no, o ang pulis, ano. Yung rule na yun sa kanila lang applicable yun eh. Hindi naman applicable sa civilian, no. So mga ganon, no? So may mga certain things. Ang maritime law hindi applicable sa mga tao na nasa land. Pero law pa rin yun. Kaya may mga certain things. Ganon din ang commandments sa Panginoon. May mga certain commandments na applicable lang to certain group of people. Tapos, pero hindi ibig sabihin na the whole 613 hindi na valid. Kaya iniisa-isa po natin ito, tinitingnan natin na kung alin dito mga applicable at alin ang hindi. So, based yung para sa atin. So, based sa study ko, Sister Deb, ano, about 200 plus ang applicable sa atin eh. Na actually dapat ginagawa natin, no? Ang iba ginagawa na natin, hindi lang natin alam na ginagawa natin o hindi natin napapansin. Hindi natin alam, utos pala ng Panginoon. Utos na pala ng Panginoon 'yon, oo. So yung pagbigay galang sa matatanda, for example, utos 'yan eh. So pero naging tradisyon natin 'yon. Yung mga ganon, yung nagbibigay galang tayo, tumatayo tayo sa pag may dumarating na matanda. Parang pagbibigay galang pero actually part ng commandment 'yun eh. Ayun nga. Oo. Dapat pala pag may dumadaan na matanda, tatayo ka. Tatayo. Oo, bilang paggalang. Ganun 'yon, ano. So marami mga katulad ng mga ganon, ano. Anyway, tuloy natin 'to. Marami pa naman dito. Marami pa naman, So yung marami pa tayong dadaanan. Pa lang tayo, 487. So 489, ano. Ang 490, sabi dito wag kakainin yung meal offering na dinala ni Aaron and his sons. Yeah. So kasi pang priest lang ito, no.
Ang 491, i-observe daw ang procedure ng sin offering. Leviticus 6:18, no? So again, itong commandment na to specific, hindi natin magagawa dahil walang temple. Pero hindi ibig sabihin na it's completely out, no? Hindi lang natin magagawa ngayon. Sinasabi lang dapat sundin natin yung procedure, no? Ang 492, wag daw natin kakainin yung flesh ng sin offering na may dugo, at wag dinadala sa sanctuary, no, na inisprinkle towards the veil, no. Leviticus 6:23. So again, hindi applicable ito ngayon for now, no. Ang 493, to observe the procedure of guilt offering, Leviticus 7:1, no. May procedure din ng guilt offering, again, sa temple system lang ito, no? Hindi natin magagawa yan. Ang 494, i-observe daw ang procedure ng peace offering. So, yun ay sa temple din ito. Hindi rin natin to magagawa for now, ano? Tapos ang 495, to burn meat of the holy sacrifices that has remained over. Leviticus 7:17, no? Yung mga sobra talaga na hindi na makain, utos ito sa mga priest, no, na pag talagang busog na sila, may natira pa rin, sunugin na yan, no? Kasi para hindi na maging makain. So, hindi siya pwedeng pabulukin. Hindi pwedeng pabulukin, no? Ano yan eh, hindi mo pwedeng i-reserve kasi dapat laging fresh ang kinakain ng mga priest, no? So yung 496, actually similar ito dun sa yung sa Passover lamb. Kung ano yung maubos mo, pag hindi mo naubos next morning, dapat sunog lahat yon. Kasi holy yun eh. Hindi mo pwedeng ihiwala yun, ano? So yung pang 496, wag daw kakainin yung mga sacrifices beyond the appointed time for eating. So Leviticus 7:18, ano? Katulad dito nung Passover lamb, kakainin mo lang during the Passover meal. Pag lumampas, hindi na pwede. Ganon din yung mga peace offering and guilt offering. Pag lumampas na sa time ng kainan, huwag mo nang kakainin yun. Lampas na yun eh. No? So, Leviticus 7:18. Again, sa mga sa mga sacrifices ito na hindi natin magagawa at this time. No? Templo. Ang 497, not to eat holy things that had become unclean. Sa Leviticus 7:19. Anong ibig sabihin nito? Kapag ang holy things, for example, yung ito yung mga dinedicate, Clean food. clean food ito. Yeah, clean food ito na dinedicate sa Panginoon. Oo. For example, parang for practicality lang, nagdala tayo ng pagkain sa congregation. Tapos offer natin sa Panginoon yon. So holy yon eh. Naging holy na yon kasi sineparate mo yon, dinala mo para sa mga kapatiran. Pero biglang nilangawan. So unclean na yon, hindi mo na pwedeng kainin yon. Oo. Hindi mo pwedeng alisin lang yung konti tapos tatapon mo. Kaya dapat wag mo palalangawan, wag mo paiipisan, wag mo Talagang itatapon na. kasi pag na-defile na yon, dapat hindi na pwedeng kainin yon kasi unholy na, unclean na yon eh. Leviticus 7:19, no? Kasi inalay siya eh. Inalay yon. Actually, Hindi. Okay. okay lang. Pero actually, even sa mga sa law ng kashrut, yung clean and unclean, ano? Kapag ang isang pagkain ay na-defile, clean food, not necessarily holy things lang, ano? Kapag yung kunwari, yung nahawakan niya ng marumi o basta nadumihan siya, nalaglagan ng ipi o napunta ng ipis or whatever, hindi na dapat kinakain yun eh. Or langaw, something like that. So it has to be disposed. Kasi unclean na yun eh, unfortunately. Kasi hindi mo alam kung ano yung nangyari ron. Huwag mo pipiliin lang na gano'n. Kaya tinuturuan tayo ng Bible, ng Torah, paano mabuhay ng healthy. Yeah. O minsan nagtitipid tayo, sayang naman ito.
sayang to, gano'n. Tapos nagkasakit ka tuloy dahil hindi mo alam na nagapangan na pala ng ipis yun na marumi. So, or by butiki, or kung anong anything unclean, no? O nalangaw, especially langaw. Medyo, ano na yon. Wag nating anuhin yung sarili natin, ano? We have to live in a clean way. Yun ang sabi ng Panginoon, ano? Again, tulad ng ibang commandments, hindi ito ipinipilit. Hindi ito pinipilit sa atin, ano? Pag ayaw natin gawin, problema natin yon. Yun ang ano ron eh. It's not gonna be shoved Anyway, over our... puro to ang pinakamahigpit dito, ito yung ginagawa sa templo. Yung ginagawa sa templo, Talagang oo. Pero reflective din ito sa daily living natin. Kaya actually, katulad ng... parang pag nasanay ka sa bahay mo, Yes, lalong kayang-kaya mo nang yung implement. actually, yung katulad ng washing of hands, for example, sa temple lang yan eh. Sa temple, pero naging reflective yan sa mga Jewish people na naghuhugas na rin sila ng kamay. Hindi yan specific command sa Torah. Kasi priestly command yan eh. Kaparian nila. Ngayon, naging parang tradition na. So, naging part Hanggang ng... sa naging parang batas siya. Parang naging Kasi part kilala ng ko yung kasrut. Pariseo. Yeah. Correct. Yung Pariseo na sinaway si Yeshua. Yes. Pero ang pagsaway kasi nila, wala namang masama sa naghuhugas ng kamay. Ang problema, pag naghahanap ka ng fault sa kapwa mo, for the sake lang na mahanapan mo ng fault, yun ang problema. Hindi yung actual na ano eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, why do you set aside the commandments of God for the sake of your traditions? So, hindi naman niya kinokontra yung tradition. Ang sinasabi lang niya, pero bakit mo isinasantabi ang commandment ng Panginoon dahil lang sa tradisyon ninyo? So, kaya, kasi mas mahigpit yung, hindi siya naghugas ng kamay, pero ikaw naman nagfa-find fault ka. You don't love your neighbor as you love yourself. Mas mabigat yung ginagawa mo eh. Naghahanap ka ng... Nakakasakit siya ng damdamin. Yan, parang naghahanap ka ng... Padumi sa kanya. Correct, parang judgmental ang dating mo, ganun, ano. So, yun, yung 499, the person who is unclean shall not eat of things that are holy. Leviticus 7:20. Again, ang mga tao na naging unclean. Halimbawa, paano siya naging unclean? Kung siya ay nakahawak ng patay, anything, either patay na tao, patay na hayop, or tawag dito, or may monthly period, or nahawakan na ano siya na-defile siya ng babaeng may unclean. Ganito, ano? Again, katulad na sinasabi natin, hindi ibig sabihin na unclean ka, may kasalanan ka. Pero kapag unclean ka, tapos ginawa mo yung mga hindi mo dapat gawin, doon ka nagkasala. Clean yung clean na kasama mo. Mga kasama mo. Ginawakan mo para maging unclean. Naging unclean. So, dapat alam mong unclean ka eh. Kaya yung mga yung sinadya niya. Ang may mga sakit, unclean sila. Pero hindi ibig sabihin may kasalanan sila. Kaya nga may mga leprosy, part ng kanilang procedure is kapag may pupunta sila sa isang lugar, sisigaw sila, unclean, unclean, unclean. So, para lalayo yung mga tao, para hindi sila ma-defile. Yun lang ang doon, parang kapag may sakit ka, huwag kang didikit sa mga tao. Kasi mahahawa mo sila eh. Hindi yan nalalayo sa ngayon, yung pandemic ngayon, di ba? Ito na yung pandemic. Pag unclean ka, huwag mong hawaan yung iba, no? Tayong 1 meter social distancing. May social distancing lagi yan, Actually yan mas maingat na ngayon. Biblical yan eh. Biblical actually yan. So, yung quarantine, yung mga ganon, inaano tinuturo ng Biblia nung araw pa yan. So, yung separation. Pero again, yung mga taong may kasalanan, nakagawa ka ng kasalanan, automatic unclean ka. May ginawa kang kasalanan, automatic unclean ka. Pero yung unclean ka does not mean na may kasalanan ka.
Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yun eh. Kasi pwede kang, alba, nagkaroon ka ng virus. So, Kailangan pala linawin natin to, Brad. oo, may sakit ka, wala ka namang ginawang kasalanan pero nagkasakit ka, unclean ka. You're technically spiritually unclean. Pero hindi ibig sabihin na meron kang kasalanan. Pero kapag ikaw ay may ginawang kasalanan, halimbawa nanloko ka ng kapwa mo or automatic unclean ka kagad. yun ang ano ron eh. So you cannot eat anything that is clean. Kunwari, may inoffer, yun nga, yung halimbawa, inoffer or yung may nag-offer ng first fruit. 'Di ba? Yung mga first fruit, holy yun eh. Hindi galing sa puno, namigay ka. Kunwari ikaw, Sister Deb, may mga puno ka, nagbigay ka ng mga una mong prutas doon sa puno. So pinamigay mo sa mga bunga, pinamigay mo sa mga kapwa, sa mga tao, no? Merong tao na unclean. Hindi siya dapat kumain nun. Hindi siya dapat kumain nun. So, kasi holy yun eh. O para hindi siya makakain, wag mo na lang bigyan. Kaya nga. Correct. Kaya normally dinadala yan sa congregation. Yung mga hindi, kahit yung mga, lalo na yung mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Correct. Kaya Dapat bigyan hindi ng hindi. pansin. Oo, Hindi na sila naniniwala. correct. Kaya nga ang ang rule sa pagpupunta ka ng congregation, dapat malinis ang puso mo, wala kang galit sa kapwa, wala kang mga hidden sins. Tapos you're at peace with everyone, you're at peace with God, you're at peace with everyone. Tapos naliligo ka, papalit ka ng damit, tsaka ka pupunta sa congregation. Malinis ka dapat, ganon. Hindi yung pinagpapawisan ka pa, galing ka pa sa trabaho mo, no? Tapos pupunta ka bigla, sisimba ka. Mali po yun. Hindi po karapat-dapat. Hindi naman, ang Panginoon, ano siya eh, mahabang understanding niya, pero meron din siya mga certain specific commandments na wag naman nating sagarin ng Panginoon, ano? Kasi may mga madadaling commandments, katulad nga, na-discuss natin yan sa ano, Parang yung nawawala yung pag-honor sa Kanya. correct, may mga certain commandments na katulad nung diniscuss yung partial last Shabbat, ano, na ano siya eh, yung sabi doon, dapat ang priest maghuhugas siya ng kamay at paa niya bago mag-o-offer, bago pupunta sa sanctuary. Dahil pag hindi niya ginawa yon, papatayin siya ng Panginoon. Maliit na commandment pero very heavy fine. Hindi dahil sa malupit ng Panginoon, kundi ang tanong doon, kasimpleng commandment, ba't hindi mo magawa? Hindi ka naman papatayin dahil sa ano eh. Kaya ang point dito is very strict ang Panginoon, pero napakamaliliit na bagay ang na pwede nating gawin. So hindi yung Meron din ako naalala, Brad. May naalala ko, Brad, na si Yeshua, habang napapalibutan siya ng crowd, may isang babaeng inaagasan ng dugo na hinawakan yung laylayan ng kanyang damit. It does mean na naging unclean si Yeshua because of that man hindi. who is sick. Ito yung maganda dito, no? Well, Gusto ko linawin. unang-una, ang nahawakan ay yung kanyang tsitsit. Yung tsitsit niyang nahawakan actually. Tsitsit ang nahawakan. Yan ang una. Pangalawa, totoo yun, maraming humahawak sa kanya. Kaya nga sabi, maraming humahawak sa'yo, nagtutulakan, ganon. So probably one of those could be unclean. Pero here's the thing. Merong principle sa sa Torah na ang Torah scroll, for example, kahit hawakan siya ng isang unclean na tao, hindi nagiging unclean ang Torah. So, si Yeshua is a living Torah. Hindi siya pwedeng maging unclean at any time. Kaya it's kind of interesting kasi kung maalala natin, may mga attempts na pumupunta pa siya sa mga ano eh. One attempt is yung may isang sundalo o na nag sa kanya, centurion. Sabi sa kanya, yun, may sakit ang servant ko. Pwede mo bang pagalingin? Sabi niya, sige, pupunta ako sa bahay mo. Sabi niya, wag na po, Panginoon, kasi isa rin akong may mga tao rin ako na utusan mo na lang, sabihin mo na lang, kasi
May mga tao rin ako sumusunod sa akin pag sinabi kong you go, you go, you come, you come. Sabi niya ikaw din. Pero ang ano din, ang point niya din doon, ayaw niyang patuloyin ng Panginoon sa bahay niya kasi hindi dapat tumutuloy ang isang Hudyo sa bahay ng isang Hentil. Pero ang Panginoon willing siyang pumunta ron kasi hindi siya madidefile eh. At anytime hindi na di-defile ang Panginoon. Kaya nga even to the point na lumalapit siya sa mga demon possessed. Normally ang normal Jew, Spirit. ang normal Jew hindi siya pwedeng lumapit doon kasi magiging unclean siya eh. Pero si Yeshua is different. He's not an ordinary human being na nadi-defile. Hindi siya naging unclean at any time. Wala siyang kasalanan kahit minsan. So hindi siya madi-defile. Kaya hindi siya na-defile ng babae. Kaya yun. Kasi kaya ang ano sa kanya is May solusyon pa rin. Pag nagiging, halimbawa, ang tao naging unclean, tapos gusto mo pumunta sa sacrifice, sa meal offerings, gusto mo mag-partake doon. So, yung may solution doon, di ba? Inutos din sa atin na yung maligo, magbihis. Kaya yung sinasabi mo, Brad, na kung pumunta sa congregation o church, kailangan malinis ka. yes. Kasi isang paraan din pala yun na naaalis yung uncleanness natin. Yeah. Physically. Yeah, pero you have to wait until sundown. Yan ang ano ron eh. Sundown nga. Until sundown. Kaya lang dapat, kung bukas yung yung Shabbat. event na pupuntahan, Yes. Shabbat, Friday pa lang, nakahanda ka na. Naka-ready ka na. Kaya, kunwari, Thursday or Friday morning, Friday afternoon, na-defile ka, nakahawa ka ng patay, or nahawakan ka ng, or nakapunta ka sa isang lamay. For example, yung may bubong, sa isang bubong na may patay doon. Maski hindi, kunwari, may mga, hindi ka humawak, ano ka na rin nun, unclean ka rin. So, ang gagawin mo, kasi yung mga palibot mo, yung pamilya, maaaring nakahawak. tsaka yung ano mismo, yung ambience mismo, is unclean siya. Environment mismo. So, ang utos doon, magpapalit ka ng damit, labhan mo yung damit mo, maliligo ka, you wait until sundown, and then you're clean again. Yun eh. So, dito na unang nag-umpisa yung mga nagsha-shower sa gabi bago matulog. correct. Actually, magandang Dahil sa utos ng Panginoon. kaya hindi natin napapansin, nakala natin maarte lang yung iba, pero actually, ano yun eh, part ng utos ng Panginoon yun. And they're doing very well. Na yun ng mga Jews na nakuha natin. Correct. So yan yung mga ano no. So ngayon yung pang 500 na no, pang 500 ano. Nasa ano na tayo to, commandment na 500 ano. Yung priest daughter daw na profane ano. Hindi dapat siya kumain ng mga holy things, neither of the heave offering or of the yung lahat ng offerings. Leviticus 10:14 saka Leviticus 22:12. Ito yung alba kunwari yung priestly daughter, tapos siya ay nakipag-apid sa iba. For example, or hindi siya kasal. Tapos nakipag-apid sa iba, nagkaroon siya relasyon sa iba. Hindi na siya pwedeng kumain ng mga pagkain ng galing sa priest, sa tatay niya. Reject na siya sa pagkain. Outside na siya. Ang pang-ordinaryo na lang pwede niyang kainin. Hindi na siya pwedeng kumain kasi dinefile niya sarili niya eh. So profaned na siya no. Kaya very careful talaga dapat ang mga tao kasi pag hindi, then may mga repercussions ano. Yung pang 501, ang babae daw na nanganak shall bring an offering when she is clean. Leviticus 12:6 ano. Ang ayon sa commandment, i-ano lang natin na ang babae pag nanganak ng baby boy, 40 days siya na unclean, no? Tapos kapag baby girl, 80 days siya na unclean. Sabi naman ng iba, parang ang tagal naman, parang grabe naman ang pagkaparusa. Actually po, hindi po parusa yun eh. Actually po, ganito yan. Ano? Unclean.
Unclean sila pero wala silang kasalanan. Pero ganito Ibig po, sabihin, magse-separate lang siya sa iba, correct. sa mga kasamahan. And ganito po 'yun ano, gusto ko pong understand do sa mga tagapakinig natin ano. During that time, imagine niyo ang mga babae mga panahon na 'yon ay parang halos parang alipin ng mga asawa nila o alipin ng pamilya gano'n ano. Sila lahat gumagawa, lahat. Ngayon sa mga Jew 'pag sila nanganak, 40 days, hindi sila puwedeng abalahin ng kahit sino. So meron silang Pahinga na may yun. pahinga sila, eh. Dahil magiging unclean sila lahat, hindi sila inaabala. They are given peace with their Utos. baby. Nobody is bothering them, oh. Walang nanggugulo Walang sa mag-obliga sa walang kanya. nag-oobliga. Hindi sila binabagabag o hindi sila so meron silang nakapagpapahinga sila ng 40 days. Oo. Pag Kaya ang tanong dito, mm, bakit pag girl 80 days? 'yun ang 'yun Mas mahaba ang pahinga. Pag, 'yun ang ano, 'yun ang kasi merong pinanggalingan actually 'yan. Ang paliwanag diyan ayon 'yan sa isang ancient text. Ang nagpaliwanag niyan ay tapos ano dito yung Book of Jubilee, no? Ang Book of Jubilee, although hindi siya part ng Bible, ano, pero ipinaliwanag yan na nung ginawa daw si Adam ng Panginoon, bago nakapasok si Adam, after niyang ginawa, 40 days muna. So, ginawa siya sa labas ng Garden of Eden. Tapos 40 days after, saka siya pinapasok sa Garden of Eden. Tapos si ano naman, si Eve naman ang ginawa, pinatulog si Adan. So, times 2. 80 days naman na hindi pinapasok si Eve. Times 2 nga. Oh, so kaya naging practice, part na rin ng utos ng Panginoon na kapag ang isang babae nanganak ng babae, 80 days siya. So kaya parang pag babae parang mas mahaba pahinga. Mas siguro mas kailangan nung baby girl ang aruga ng nanay plus Attention. we don't know kung ano talagang exactly why is not, pero parang it's a benefit for the mother and daughter na rin kasi 80 days walang nagbabother sa kanila para silang nakabakasyon. Wala nag-uubliga, no? So it's for the benefit ng mga kababaihan during that time. So ibig sabihin hindi sila kailangang magsilbi sa kanilang asawa o sa pamilya or sa anything. So doon lang sila may katahimikan yung buhay nila. tapos may nagsiserve sa kanya. Correct, kasi hindi siya makagalaw eh. Hindi siya makagalaw. So doon lang siya. Siya ngayon ang parang naka-quarantine for 80 days. So tahimik yung buhay niya. Walang nanggugulo. Oo. So ito yung mga benefits ano. Minsan kasi tinitingnan parang negative, pero actually pag tiningnan mo, it's actually a positive thing, no? Tapos yung pang 502 no. Ang leper daw shall bring a sacrifice after he is cleaned. Leviticus 14:10. Actually po ang leprosy nung araw, yung nababanggit sa Bible na leprosy, it's a general term ng any kind of skin disease or anything na nagsushow na sa anything na sakit na nagsushow kaya di ba pag may lagnat tayo may pula, pag meron tayong yung mga yung mga sakit ng bata, yung mga measles, mga ganon ano, mga chicken pox, ganon. Leprosy na ang tawag niya nung araw. So pag meron ka raw na ganon, ihihiwalay ka, naka-quarantine ka naka-quarantine ka 7 days. Tapos babalik ka sa priest. Sa priest ka lang pupunta, papakita kung nag-i-improve. Pag nag-i-improve pero meron pa, ika-quarantine ka another 7 days. Kaya minimum of 14. Pag nag-improve on the 7th day. Pag on the 14th day nag-improve, you will be given another 7 days. So pahaba ng pahaba yun. Pero makikita natin normally ang mga sakit, tumatagal lang siya ng 7 days. Tapos bibigyan ka pa na another 7 days para completely talagang wala kang sakit bago ka makakabalik. Kaya 14 days lang, biblical yan eh.
14 days quarantine talaga yan. Doon galing yung quarantine sa pandemic. Correct. Tapos pagka ikaw ay malinis na, mag-o-offer ka ngayon ng sacrifice. Kasi magpapasalamat ka sa Panginoon eh. Again, itong sacrifice na to, i-offer mo sa priest, Survive. pero part nun sa iyo. Part din sa priest. Tapos iuwi mo, kakainin mo sa pamilya mo kasi na-quarantine ka eh. Pagkain talaga siya. Pagkain siya lagi. Oo. So parang Hindi magse-celebrate, pera. hindi pera, hindi pera, magse-celebrate kayo ng family mo. Parang pasalamat tayo sa Panginoon dahil ano, 'di ba? Gagaganon. Malinis na ako. Oh, malinis na ako or anything na makikita natin 'yan. Anything na masaya tayo, papakainin natin pamilya natin. Actually, reflective 'yan ng sacrificial system. 'Di ba? Pag masaya tayo, may celebration, celebration. It's actually yung sacrificial system is a celebration eh. Nagse-celebrate ka pero before the Lord. Or I should say in the presence of the Lord. Yun yun. Nadadamay na lang yung mga lingkod ng Panginoon kasi sila yung nag-aano eh. Sila yung nagpe-present ng offering mo sa Panginoon. So they have to share. Parang kaya minsan may mga kapatiran tayo na pag masaya sila, dama yung pastor eh. Di ba? Oh, pastor, kain tayo sa labas. Parang gano'n, no? Oh, so parang ganun din 'yon. Kaya parang nagiging reflective 'yon sa system ng sacrificial system, no? Yung 503, yung ang tao daw na merong issue, no? Ay dapat magbibigay ng sacrifice pag nalinis na yung kanyang issue. Both ito sa sakit, ayon to sa Leviticus 15:13 to 15, sakit or anything na issue ng tao. Pero normally sa sakit ito, pero it could also be anything, emotional, spiritual. Kaya hindi ka pwedeng mag-offer sa Panginoon Psychological. sa psychological, yeah. Hindi ka pwedeng mag-offer sa Panginoon na meron kang issue. Kahit nga issue sa kapwa mo eh. Sabi ng Panginoon, kapag mag-o-offer ka, tapos naalala mo merong may galit sa'yo, ibig sabihin may issue ka sa kapwa mo, ayusin mo muna yon. Iwan mo yung sacrifice mo ron, ayusin mo muna. Kasi hindi tatanggapin ng Panginoon yon. Anything na may Sayang lang. sayang lang. So, may sakit ka, huwag kang pupunta sa congregation. Kasi makakahawa ka pati. Di ba? Kapag may galit ka, meron kang problema, ikaw ay, even those who are mourning, yung mga nagluluksa, hindi dapat pumupunta sa congregation. Malungkot. Yung sobrang lungkot, Yun. hindi sila dapat pumupunta sa depressed, hindi sila Depressed and stressed. hindi sila dapat kasi ang congregation supposedly is it's time for celebration. Celebratory ang ano niya, ang mood niya. Hindi nagluluksa, hindi nagiiyakan, hindi ano. Meron lang day na meron ganon, yung Yom Kippur o Day of Atonement, na kung saan nag-iiyak ang mga tao, nagsisisi sila sa kasalanan. It's once a year. Pero generally ang Shabbat hindi dapat walang iyakan diyan, walang malulungkot, walang ganon, no? Hindi pwede 'yon, no? So, kapag may issue ka in anything against your neighbor, against yourself, or against whatever, or may sakit ka, huwag ka magdadala ng sacrifice sa Panginoon because hindi ano. Kaya pag kung kung natatandaan mo, Sister Deb, ano, yung meron tayong sa Light of Messiah service, ano, after magbigay ng sacrifice, we should recite in this manner. I have given my offering, ganon. Part doon, sabi niya, I did not give it while I was mourning. O yung habang tayo nagmo-mourn. Isa yan sa mga parang ibabanggitin mo eh. That I have kept the commandments of the Lord my God, I have listened to His word, ganon, to His voice. I have given it to the Levite, to the widow, to the poor, mga ganon. May recitation yan eh. Kasama doon sa recitation na yon is I did not give it while I was mourning. Kaya hindi ka pwede magbigay ng meron kang issue. Oo. Kaya dapat yan cheerful giver ka lagi. Kung hindi ka cheerful, wag ka na magbigay kasi hindi natatanggap. Binanggit yun ni Apostol Pablo. Yeah, part yan ng temple system actually, no.
Kailangan masaya ka. Um, ang pang 504, yung woman daw na may Sa mga issue kababaihan. shall bring a sacrifice after she is cleansed of her issue. Yung including yung Ito ano yung oh, anti-period. yung period, or kung meron siyang mga discharges or may sakit or whatever, kung ano man ang issue niya sa buhay. Same thing, like everybody. Ang 505, i-observe na yung Yom Kippur on that day, ano? The service appointed for that day regarding sacrifices, confessions, uh, yung sending away of the scapegoat, Leviticus 16:3-34, hindi magagawa yan because walang temple. Pero yung actual Yom Kippur Day, o Day of Yom Kippur, or Yom Kippur, ay dapat i-observe. Ito yon sa pati yung mga, Ito yung Feast of Atonement. ito yung Day of Atonement. Actually, it's not a feast. It's a day of, kasi the reason why hindi feast, kasi ito lang yung appointed time na walang kainan. Walang kainan, oh. Kaya hindi siya feast kasi all other feasts may kainan lagi. Ito lang yung walang kainan, kaya it cannot be called a feast, no? Tapos yung pang 506, wag daw i-slaughter yung animal na set apart for sacrifices outside the sanctuary. Leviticus 17:3-4. Kaya dahil dito sa commandment na ito, hindi tayo pwedeng mag-sacrifice ng walang temple. Pag walang temple, hindi ka pwedeng mag-sacrifice kasi may commandment na against it, no? Yung pang 507, yung wag daw natin kakainin ng flesh of a sacrifice na yung leftover. Leviticus 19:8, no? Leftover dun sa appointed time. Again, katulad din ito ng Passover lamb. Pag lumampas na sa Passover, the next morning di mo na pwedeng kainin. Sa gabi mo lang pwedeng kainin siya. Tapos ang pang 508, not to sanctify yung blemished cattle for sacrifice on the altar, no? Leviticus 22:20, ito pinoprohibit yung mga beast na mga na blemished, no? Na isasat. Ito yung naging issue sa Malakay. Sabi ng Panginoon, bakit kayo nag-o-offer sa akin ng mga may diferensya ng mga animal? Sabi niya, subukan niyong ibigay yan sa mga governor niyo kung tatanggapin yan, sabi niya. Tanggapin kayo. Parang minsan kasi ganito, no? Ang mga tao, they would give something to the Lord, pero ng tira-tira. Tapos pero kung magbibigay sila sa mga importanteng tao, like mga gobernador, mga mayor, o mga matataas na tao, bagong-bago talaga, nakabalot pa yan, bagong luto, nakabalot. Pag dadalhin sa congregation, yung tira-tira. Wag po daw ganon. Dapat dapat ang wag yung blemished. Wag yung inaayawan natin, yung pang ibibigay natin. Dapat yung best ang ibibigay natin, ano? Kaya kung hindi natin may bibigay yung best, wag na lang tayo magbigay para hindi na tayo magkasala, no? Kasi lalo lang doon nagkakaproblema. So kasi hindi naman talaga kailangan ng Panginoon 'yun Sa totoo lang. He owns everything. So kaya lang binibigyan tayo ng pagkakataon para makapaglingkod sa kanya. Pero kung maglilingkod lang tayo na wala namang yung parang half-hearted, or parang nakakakutya yun yung magbibigay ka, yung tira-tira pa, di ba? O yung mga blemished. Hindi po natutuwa ang Panginoon nun. Kaya dapat talaga lagi tayong best foot forward pagdating sa Panginoon. Kasi binibigay din niya sa atin yung best din niya Tapos hindi natin maibigay din yung best natin, which is not fair, di ba? Tapos sasabihin pa natin, naiintindihan ng Panginoon yan. He knows my heart, sasabihin pa natin. Yun na nga ang problema
Dahil nakikita actually, Lalo na. nakikita yung kung ano yung nasa heart natin through our actions. Doon nagkakakitaan, doon nagkaka-obvious eh. So, ang ako ano yung nasa loob ng heart natin, yun ang nailalabas natin sa actions natin. Okay. So, yung pang 509, no? Naalala ko yung Oo. sinabi ni Yeshua, Mm. I think sa Lucas yun, yung from out of the heart, the mouth speaks. Out of the overflow of the heart, Nagkakaloob, the mouth speaks. lumalabas sa bibig. Yun sa bibig yun, pagsasalita. Ganon din yung Sa tuwa ano, din. sinabi rin ng Panginoon, pag gustong makita ng Panginoon kung ano nasa heart ng tao, tinitest niyang tao. Tinitest niyang tao. Kanya Tapos ginawa. lumalabas yung kilos niya. Yung tunay. Although alam na niya yon, dahil nakikita naman niya, alam niya yung tao eh. Pero minsan ginagawa niya pa rin. For example, nung sinacrifice si Isaac, hiningi ng Panginoon na isacrifice si Isaac. Alam na ng Panginoon kung ano nasa puso ni Abraham eh. Pero inano niya pa rin, tinest niya pa rin si Abraham, hindi for his sake na makita niya whether si Abraham ba talaga ay isa-sacrifice niya ang kanyang anak para sa kanya. Ginawa ito ng Panginoon for the sake ng iba. Para ma-prove bakit niya mahal si Abraham. Kasi kailangan makita ng iba. Ngayon, hindi po natin makikita yan sa Genesis, pero makikita natin yan sa Book of Jubilee. Sa Book of Jubilee, trinay katulad din ni Job, ano? Trinay ni Satan, sabi ni Satan, kaya lang naman sinasalba, kaya kasi nasamba ni Abraham dahil binibigay mo sa kanya lahat. Pero pag kinuha mo sa kanyang anak niya, hindi ka na niyan sasambahin eh. O di sabi ni Panginoon, sige, subukan mo. So, hiningi ng Panginoon si Isaac. Ibinigay naman, pero siyempre, pinigilan ng Panginoon. No, don't hurt Isaac. Don't hurt your son. And now I know na ibibigay mo yung anak mo. You'll give everything. So, ganun din si Job. Tinest din ito ni Satan, ano? Yes, Joe. Alam naman ng Panginoon eh. Alam ng Panginoon ang kung ano kaya lang yung mga entities, especially ang mga kalaban, umaapila eh. Kaya lang naman ganito dahil binibless mo ganon. Subukan mo alisin mo yung mga ano niyan, hindi ka na niyan sasambahin. So, ang testing is not for the sake of the Lord. The testing is for the sake of the person being tested, tsaka ng mga entities na nakikita. Kaya pinapakita niya bakit niya mahal ang certain people like si Abraham, si Isaac, si Jacob, dahil ipinapakita niya kung what they are really made of. Yun yung ano eh, kasi parang bias ang dating niya. Mahal mo. Parang pinagmamalaki din niya. Parang pinagmamalaki niya. Tingnan, subukan mo yan. Sasabihin niya, subukan mo yan. Kaya niya yan eh. Alam kong kaya niya yan. Sabi niya, subukan mo. Kaya tinatry. Kaya wag natin sasabihin na, the Lord knows my heart, pero ito lang ang kaya kong ibigay. No. Okay. Oo. So, I guess, yung ating last na commandments ay nasa ano tayo? Nasa, ano tayo? 508. 508. Yan ang huli natin. So, 509 tayo next time. Pero may continuation pa po ito hanggang 516 related doon sa pag-offer ng blemished cattle. Yes. Mahaba So, pa. paliwanag pa rin sa atin ni Brother Richard next program natin. Next Sunday naman. Okay. So, naging concise yung mga paliwanag sa atin ni Brother Richard at nalinawan natin yung mga sacrifices and offerings nito ay related po sa pagkain. At the same time, wala na banggit na pera. At the same time, kung anong klase yung nag-offer ay pinaliinan din sa atin na dapat yung nag-offer handang-handa rin na lumapit sa atin. Correct. Pure heart at clean and pure heart. Yan. Okay, so hilingin natin si Brother Richard para sa ating closing.
Okay, manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang kami po ay makapag-usap patungkol po sa inyong salita. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita sa aming mga puso na ito po ay magbunga at yumabong sa aming buhay para ito po ay aming magawa sa araw-araw naming pamumuhay. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya at nawa po Panginoon ay pagpalain niyo lahat ng mga tagapakinig, maging ang radio station na nagbibigay sa amin ng opportunity na ipahayag ang inyong salita. Muli po namin binabalik sa inyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Okay. So, magsama-sama muli po tayo tuwing araw ng linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, dito pa rin sa DWDR 105.5 FM. At maaari po natin balikan. I will try na i-post po sa Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries, yung recorded lesson natin ngayon. At i-follow nyo lang po kami sa Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries. At pwede din po kayo mag-message o mag-comment or magtanong po. Ako po si Sister Debbie kasama si Brother Richard na nagpapaalam at patuloy pa rin bumabati sa lahat ng Shalom. Shalom. Shalom